Hello guys, welcome to my channel. Kung bago ka lang sa akin channel, click mo na ang subscribe button at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago kong videos. So what's up guys, welcome back sa ating bagong video. Ang repair namin natin ngayon ay Platinum KS5 Junior Light to. Yan, kinalas ko na yung mainboard para madaling i-access yung mga board. So ang problema nito guys is steady siya sa green light. Ayan. So pag sinaksak mo siya, steady lang sa green light, dapat siya mag-red kung good yan. So ito, common problem to sa ganitong unit KS5. As of my experience, yun. Ang minsan na dito, napipix to, pagpapalitan lang tong dalawang tayo dito. Ito yung papuntang ito yung supply ng SPI chip, ito. Yung SPI chip na yan. So eto, good yung niya, yung 3.3, may 3.3 to. Check natin tong unang pin sa diode mo, ay sa voltage. Yan, medyo hirap ako ngayon kasi masikip yung pinaggagawan ko. Yan, ano natin dyan. So yung meter natin DC mode. Yan natin ilaw. Ayan. So para voltage check kung okay yung dalawang diode, lagyan lang natin tong probe na block sa may any ground. Tapos yung red, check natin dito. So yan, may 4.9. Yung sa pangalawang diode, yan, meron 4.1. So i-flip natin yung board. Yan. Pag nasa likod naman ng board, ito guys, yung ground nya. Itong pangalawang diode. So yan, kita ba? Yan, okay, may 3.3 volts. So ayan. Sunod na step natin yan, check natin yung SPI chip nya kung may supply. So ganun ulit, probe sa ground. Then yung may red na tuldok na to, ito yung pinaka BCC nya. Ayan. Lang yan. Yan, so meron siyang 3.2. So yan, pasok sa 3.3, meron siyang BCC. So ang gagawin natin guys, wait lang, paalala ko muna bago nyo baklasin, tapos mag-voltage check kayo. Ito ang ingatan yung side na to kasi ito yung AC outlet. So galing sa outlet yan. Ito yung AC area nan. So high voltage yan, madampian nyo lang yan, makukuryente kayo dito. Pero dito mga cold area na to, ito mga na yan, kasi dumana dito sa may transformer. So wag kayong hawak kahit saan man dito. Dahil good naman yung supply ng ating SPI chip, meron siyang 3.3 volts. Ang una natin gagawin, ito tested ko na to. I-update natin o i-reflash natin yung BIOS chip. Yan, yung SPI chip ng bagong firmware galing sa Platinum Karaoke. So kung kailangan nyo, ito guys, CH341. So gamit ko programmer. Ito yung pinakamura nakita ang programmer. So una nyan, i-clip nyo lang to. Yan, may clip yan nakasama. So set nyo yung, yan, dapat may tama nyo ng kabit ito. Nasa ilalim yan yung yung guide. Yan, dito yan sa 25 SPI BIOS. So dito yan, makikita nyo. Pag hinugot nyo tong isang to, ayan, ito ang pin 1 yan. Ayan, nakalagay dyan. Tapos isusunod nyo lang, baliktarin nyo yung board kung saan nakaharap yung notch na yon, yung parang, ewan kung kita nyo ito. Ayan, yung parang, diba, guhit, tapos may parang lumubog. So ibig sabihin, tatapat nyo lang yan, ito, ayan yung 1 sa 1. So ang 1 yan dito banda, kabit nyo lang dyan, then lock nyo tong lever. Yan, sa pag naman dito sa may nya, itong cable nya. So ang pin number 1, palatandaan itong may kulay na pula. Yan, madumi yung kuko ko kasi nag electrical ako kanina. So yan, sasalpak nyo lang yan dyan.
kasalpak niyan guys, doon naman tayo sa may SPI chip ng ating KS5. Lang susum natin. Yan, nakikita nyo maliit na tuldok. Ayan, may tuldok yan dito. Ayan, ayan yung pin 1 ng chip. So yung pin 1 na yan, tatapat nyo yung may red na cable yan. Pag ganan. Yan, tututok nyo lang doon sa may butas o may tuldok. Yan, make sure na nakaklip siya ng ayos guys. Then sasaksak nyo yung itong programmer. So ang gagawin natin pang-program dito sa ating BIOS chip is yung ito lang medyo handy siya gamitin. Tsaka user friendly. Yung Neo programmer. Yan, search nyo na sa Google yan, makikita nyo yan. So ito. Itong Neo programmer. Yan. So pag na-open nyo na yan guys, salpak nyo na yung USB programmer nyo sa USB port ng laptop o yung computer. Yan. So pagtapos nyo isalpak, i-detect nyo lang, pindutin yung detect. Yan. Pag yan ang lumabas, IC not responding, ibig sabihin yung clip, yung pagka-clip nyo dun sa chip hindi maayos. So kailangan nyo lang i-ayos ulit. Then try nyo ulit kung madidetect. Ayan. Yan, na-detect na siya. Ayan. Zoom natin onti para makita nyo. So ayan, pipili nyo dyan. Minsan kasi hindi siya nag-auto-detect kasi minsan may parehas ng yan. O magkaiba na sa kanila. May pagtapos nung number, diba? 25Q32. Pagtapos nun may letter, minsan A, B, C, ganoon. So ipipili nyo lang yung unang-una or i-check nyo yung SPI chip kung ano talaga yung part number nya. Ang magalaw tong aking stand eh. Gusto tumingala. So select IC. Then ang unang gagawin nyo, minsan kasi dito nagana sa pag-pinlash. So iba-backup nyo muna yung IC nyo. So paano gawin to? I-read muna natin yung IC. Yan. Wait ko lang matapos yan. So yan, after nya ma-read yung laman ng IC, lalabas niya success. Then ang gagawin nyo, pindutin nyo lang tong parang na to. Ayan, yung save icon na yan. Save nyo. Then lalagay nyo KS5 backup. Yan, lagay nyo kung saan folder nyo yung maalala nyo saan. Backup BIOS. Yan, enter. So yan, after natin ma-backup yung BIOS ng ating KS5 Junior Lite, punta lang kayo dito sa may platinumkaraoke.com. Yan, click nyo tong music updates, tapos firmware update. Hanapin nyo lang yung pang KS5. Yan, pindutin nyo yan, tapos download nyo ito. Kung ano na to. So kanina na-download ko na yan. Then punta tayo doon sa may downloads. Then eto yun, makikita nyo itong KS5 210205. So ang gagawin nyo dyan, i-extract nyo yan. Pindutin extract to KS5. Yan, then hanapin nyo lang kung nasa na yung folder na yon. At ayan yung laman ng folder na yon. Ito yung pinaka BIOS. So parang in-update na rin natin to yung natin player guys, yung firmware nya. So yan, pagtapos nya, punta naman kayo dito sa may Neo programmer. Then pindutin nyo lang to, erase IC. Yes, tapos antayin nyo lang yan ma-erase. Yan, nawakan ko kasi ito, kaya nanginginig tumitingala tong stand ko yan. Pagtapos nya, success na yan guys. Ang gagawin nyo naman, pindutin nyo tong folder na to na may arrow na green. Then click open file. Hanapin nyo yung KS5 na dinownload natin, yan, folder.
Then click nyo lang tong apron4m.bin, then open. Pagtapos yan guys, pindutin nyo naman to yung IC na may blue na arrow. Ibig sabihin yan yung program IC. So yan, yes nyo lang. Wait nyo lang matapos yung pagpo-program. So yan guys, after nun lalabas yung success, pwede nang bunutin yung ating programmer. Yan. Tapos itong clip, tanggalin nyo na rin. Then i-assemble na natin, tignan natin kung magana. So yan, quick test muna tayo guys. Isinalpa ko muna yung power supply, tapos yung mainboard. Check natin kung ganun pa rin bago natin assemble. So yan, sasaksak ko muna. Ayun na yung green light. So kung okay yan, dapat mag-red na dapat. So wait natin. Yun, nag-red na siya. So i-assemble na natin. And try natin kung gagana. So yan guys, tornilyuhan muna natin to. One hand technique. Yan. So sa pagbabalik guys, dapat i-align nyo siya. Hindi siya nakalutang, hindi siya nakatabingi. Kung paano siya kinalas, ganun din yun. Babalik. Yan, gano'n itong mga tornilyo. Yan, sa lapaglas ako nagmagawa kasi maliit lang yung lamesa ko. Lahat ng tornilyo niyan dapat na ibalik na yan. Mamaya natin balik yung takip niya para makita natin. So yan. Kasi mga connector, ikabit din natin. Ito yung connector ng CD tray. Yan. Tapos to guys, ingatan nyo tong flex na ito. Kasi minsan na ano yan, pag sumala ng lagay, nasisira yung ano niya, pinaka-contact niya. So dahan-dahan lang, i-align nyo lang siya. Tapos pag ano, tsaka nyo i-dim. Yan. Try natin i-saksak sa AC outlet. Natin kung okay na siya. Ay di, wait lang. Saksak muna natin. So yan, nag-red na guys. Saksak muna natin yung video niya. Ito kawawa itong KS5 na to, puro kalawang. Yan. Diyan yung TV natin. So ayan guys, naka-open na yung TV ko. So huwag niyan pansinin niya kasi ito pan-test lang na TV to. May ginagawa akong mga DVD. So basag yan, ilalim na part. So power na natin tong ating player. So yan, nag-display. Yan, so wala siyang CD. Try natin, lagyan. Ayan. Ayan natin ito CD. Ayan. Natin kung mapasok siya. So yan, basag yan, kaya ganyan. Ayan, pumasok na, karaoke mode. So yan, pumasok na guys. Try natin magsala ng kanta. Medyo maganit kasi ano, sira na tong remote ng ano, platinum ko. Hindi pa tayo nakaka-order. Tiyagaan muna. Yan, try natin mag-play. Yan. So okay, gumagana na yung unit natin. So ang common na ano to, yung symptom niya. Kasi naranasan ko to sa player ko na KS5. Ang nangyari, habang ginagamit siya, minsan nagahang o kaya bigla siya namamatay. O kaya yung background niya nagbe-blurred, parang nagasgas na CD. Pero chinek ko hindi naman CD yun. So habang yun, kinalaunan,
ayun na, namatay na siya, nag stuck na siya sa ano. So then tinry ko palitan yung dalawang diode doon kasi nung una wala siyang ano, wala siyang supply do sa SPI. Then umokay, then kalaunan yan naging ganun na. Ibig sabihin na corrupt na yung firmware niya kaya hindi siya nag-open. So yan guys, okay na yan. Yan. So yan, yun lang paalala ko guys, pag magdi-DIY repair kayo, ingatan yung huwag mahawakan tong dito, lalo na tong capacitor na to. Sa main nakakonekta yan eh. Pero pag tawid yan dito sa may ano na yan, transformer na yan, okay na yan. Puro DC na yan dyan, dito mga AC yan. Diyan nangyayari yung conversion ng AC to DC papunta doon sa mainboard. So yan guys, sana nagustuhan nyo tong video na to. Kung gusto nyo to is i-like and subscribe na kayo sa channel for more video. Salamat!